Hi and welcome to my YouTube channel. Kasama ko ngayon ang aking anak. Yes, anak ba? Anak-anakan na si Prince Carlos. Say hi sa ating mga Meltics. Hello mga Meltics! Kamusta kayo dyan? Okay, last time kasi di ba na-interview ko si Dion, and this time kasama natin si Prince. Di ba? Si Prince ay nasa set kami ng Mommy Dearest. Kaya tinan mo, i-360 mo, nandito kami sa aming standby area. Medyo Oo, pero ganun talaga. Pero I took this opportunity para at least makapag-jamming kami. Si Prince, ano ko din siya, ka-tiktoker ko. yes, TikTokers. Yan eh, si Kuya Mel. Oo, alam mo may ginawa kami yung, at kung ako naman, nalala mo? Magkasama. Yeah, sa Facebook, umabot siya ng 8 million. Wow! In fairness, kaya maraming salamat sa inyo, lalo na sa mga naka-appreciate nung aming munting TikTok. Munting lip sync na konting sayaw. Yeah, kulitan. Prince, ano ang aabangan sa Mommy Dearest? Yan, since nandito tayo sa set. Sa Mommy Dearest, syempre number one dyan is yung story. Yung story mismo ng Mommy Dearest, napakaganda. It focuses more on family, yung love ng family. And hindi lang siya puro drama eh, kasi knowing syempre nandito si Kuya Mel, may halong ano yan. Comedy May halong factor. comedy yan. So abangan nyo yan guys, napakasaya. Hindi kami masyado fully expound sa Mommy Dearest kasi syempre coming soon pa lang. Baka ma-spoil namin dito. I know. Ayan. So si Prince, isa siyang Generation Z. Yan, Gen Z. Ikaw ba Kuya Mel? Ano ka ba? Gen X. Gen X. Yan. So, Gen Z and Gen X, di ba? Pero si Prince, nakita niyo naman si Prince, sobrang fit. Nagre-reduce ka ba? Hindi naman, fit ba to? Oo. Wala. Nagre-reduce ka ba? Ano yun? Oo. Wala. Nagre-reduce ka ba? Ano yun? Juice. Ano yun? Juice. Ano kayo? Let's be reduce. Iinom ko ulit ng juice. Hindi! Reduce. Ang spelling ng reduce, R-E-D-U-C-E. Reduce. 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 Pero reduce, yun kasi sa 80s and early 90s, dahil nga Gen Z ako, ay Gen X ako. Ngayon, sa inyo, diet. Oo, tama. Diba? Diet, Oh, yan. Kasi kumbaga parang inaano ko, parang kasi tinanong, hindi niya alam yung reduce, ano yun. Diba? So, syempre, ikaw ba kapag nagtitiping, anong footwear ang parating mong daladala? Nag-i-step in ka ba? Footwear. Oo. So, shoes. Oo, nag-step in ka ba? Parang hindi ko alam yung mga terms na ginagamit mo. Step in. Step in. Slippers. Yes! Ah. Sa inyo, slippers. Ang galing. Ganun pala yung mga terms. Oo, kaya gusto ko itong content na to kasi alam ko, yung mga sasabihin ko, hindi mo sabi niya, step in. Ano yun? Diba? Yan. So yun yung mga yun yung mga karaniwan na terminologies. Siyempre sa inyo ngayon, iba na. Iba na. Slides pa nga eh. Hindi nga Okay, slides. ako. Slides. Slides. Uso. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Talking about Gen Z and Gen X. Okay. Prince, ano ang siguro, anong paborito mong social media platform? Doon tayo mag-start. Okay, social media platform. As of now, siguro TikTok. Wait, TikTok favorite ko pero mas active ako sa IG. Instagram. Favorite ko sa TikTok kasi sa mga pinapanood ko, para nakakatawa panoorin yung mga TikTok videos, yung mga funny videos. Tsaka yung mga matututunan ka dun eh. Yeah. Yung mga lalabas na content na, uy, okay, may added knowledge ako dahil Oh, it's TikTok. TikTok. Pero IG kasi ako, mostly nagpo-post, nagsustory, nag-update kung ano man nangyayari sa buhay ko. So, Okay, kaya follow Prince Carlos on Instagram and syempre on TikTok, di ba? And on Facebook, yes, di ba? follow me. Alam mo, syempre, nung social media, kapanahonan ko, wala naman kami ganyan. Oo. Diba? Ang amin, nung paborito kong platform, Alam ko. Friendster. oh my God! Yung Friendster, nauna pa ako dyan. Nauna pa ang Gen X.
Although pang ano na rin yata yung pang Gen X na rin yata yung Friendster. Pero sa amin kasi nung kabataan ko, tsaka yung ka-teen star ko, mga magazine. Lalo na yung nag-Dance Entertainment ako. Yan ang talaga, yan ang pinaka-basis kung paano mo makikita yung ang isang star is through magazine. Ayan, marami yan, Kislap, kung ano-ano, GK Extra, So dapat sa sikat ka magazine. para makita ka ng tao. Hindi naman, yun nga you have to really work hard para magkaroon ka ng write-up. Pag may write-up ka at nailagay ka sa magazine, then you're building a name for yourself. It's hard before. It's really hard before para ma-attain mo para magkaroon maka-establish ka. Eh ngayon, di ba, through social media, magkaroon ka lang ng millions of views. Yeah, Parang, sikat ka na agad. Parang diba? kilala ka na agad ng mga tao. Yeah, but the problem is, syempre, yung sa amin, iba yung yung foundation on how we establish. Kasi syempre yung pinaghirapan is really a value, Yeah. 'di ba? Ito ngayon parang Easy way. easy way. Pero sana yung mga nag-easy way na pumutok na ngayon nandito sila ngayon sa industriya, sana mas mahalin nyo yung trabaho ninyo. Yun lang yung sa akin. Kasi syempre, kapag hindi kayo naubusan na kayo ng content, hindi na kayo naging creative or what mo, wala din. Sayang din. Diba? Kasi ito yun nga, kung mahal yung trabaho mo, mas mamahalin ka ng trabaho. Yes. Diba? I agree. Ang next question ko sa'yo, ano sa tingin mo sa Generation Z ang biggest challenge? Biggest challenge ngayon. Okay, so since Generation Z, very exposed sa internet, social media. So tingin ko yung toxic side or negative side ng social media. Which is, syempre, andyan yung mga hateful comments, Mga nagbabash, mga ganyan. nagbabash. Kasi syempre, even when you say na you don't get affected, syempre deep inside, kung nakikita mo yung mga ganong comments, somehow, nakapektuhan ka di ba? The way you live, the way you act. Kasi before, syempre, siguro sa generation nyo, wala pang mga ganyan Wala. Hindi nyo makikita yung mga sinasabi ng mga tao about you guys. Di ba? So ngayon nakikita mo yun, so parang mahirap din siya. Aww. Maganda. Sa amin naman, sa Gen X, yung biggest challenge, eto lang naman to kanya-kanyang opinion. Di ba? Kumaga parang general naman yung tanong ko di ba? Para sa akin naman, sa Gen X, sa amin, yung biggest challenge is really to provide for the family. Ganun yung sa amin. Kasi syempre, yung time na yon after ng 4th year, magka-college ka na, kailangan mo na magtrabaho, kailangan mo nang tumulong sa family, kailangan maka-establish ka ng sarili mo, yung gano'n. Yun yung parang, yun yung challenge dun sa era namin. Sa pag-artista naman, ang challenge is, kailangan talagang you really have to work hard to establish your name. Lahat ng audition, kung pwede mong salihan, salihan mo. Tapos, kailangan kapag magaling ka, you always have to be consistent. Yun yung challenge namin sa pag-artista naman noong 80s. Okay? Tapos, syempre, Prince, next question ko. Syempre ngayon, di ba, sa Gen Z, we talk about mental health issues. Di ba? So, kayo, ngayon, sa mental health, ano ang pwede mong may advice sa mga kapwa Generation Z mo about mental health? About dealing with mental health, siguro, first, syempre, lumapit ka kay God. Kasi siya lang naman yung kasama mo you know. Especially when you feel alone. Physically, you feel alone, but spiritually naman, nandyan si God sa'yo. So, you have to talk to Him. Second, you have to let it out. Kung ano man mga naiisip mo or problema, huwag mo isolo. Kasi once na isolo mo yan, parang nasabog yun once na dumagdag ng madaming problema, sasabog yan. So mas lalo Parang Mount Pinatubo. Oo. Which is... So yun yung advice ko, na have someone na you really trust, your family, your parents, talk to them about it, about your issues in life.
You know, I just recently, palabas ko lang nung vlog ko. Tapos, nag-ano ako doon Prince, kung parang it's an intimate vlog. I talked about mental health. Okay? At sinabi ko doon, better na maganda may makausap kayo, someone who is knowledgeable. Kasi it's always nice to seek help kung hindi nyo na kaya, kung nababurden na kayo, especially with stress. Yes. Right? It's nice to talk to a family member or a friend na may wisdom, counseling. Sinabi ko kasi andyan na yan. So, yun ang advice ni Prince. Okay? Sa amin naman kasi, dun sa Gen X, wala naman kami ganyan yung mga mental, ngayon na lang, diba? Ngayon na lang ang mga parang inano. Pero yung sa amin kasi, I think it's also a form of mental health issue is yung parang yung pressure. Kapag nape-pressure ka kasi nasi-stress ka. So yun yung sa era namin. Pero ako naman, ang may advice ko sa kapwa Gen X, pero syempre ngayon matatanda na kami. Kumaga parang ang ano na namin ngayon is umalalay sa inyo. Kasi syempre, yung ano namin, yung wisdom or yung experience namin, syempre, ibang-iba sa experiences nyo. So kung ano ang nalalak nyo, kami ngayon ang mag-susupport. Pero kasi ang Gen Z also has so many ways na marami rin kaming Gen X na natututunan from them. Yes, vice versa. Vice versa. Ganun yan eh. So, ang pinaka-endpoint niyan is kailangan you have to support each other, especially sa family. Yung parents and the Gen Z kids. Kailangan supportahan yan. You listen to your children and of course, you support them. And at the same time, kailangan yung mga natututunan natin bilang Gen X na magaganda, we have to pass it on to the next generation. Ang last question ko... Dating figure. Oo nga eh. Anahan ko na talaga to eh. Daddy figure talaga eh. Anyway, ang last question ko is, since we're both in the industry, diba? What do you love most about being an actor? What I love most, siguro, yung craft mismo. And to be able to, alam mo yun, na have that different kind of roles, different kind of experiences. Kasi syempre, as an actor, iba-ibang personality, iba-ibang character yung maging role mo. So parang saya na iba-iba yung mga nagagawa mo. Di lang ikaw si Prince, di lang ikaw si Mel Martinez. Pero mas may kaya ka pa palang magagawa. Wow! Nakaka-amazing na kaya pa gawin yun. Ang ganda naman yon. At syempre ako naman being a senior, bukod para sinasabi mo kasi it's more passion. Diba? Tsaka you get to play different kinds of role. Ang ma-advise ko sa'yo, keep on doing it para at least mas mas maging magaling at mas maging full pa yung pagiging actor mo. Ako naman, what I love most about acting is ang pinakang gusto ko sa lahat is I get to express myself, number one. Pero yung pinakang gusto ko sa lahat, yung pagbibigay ko ng kulay sa isang character. Yung parang sinasabi mo. At ang pinaka most rewarding kapag napanood na yon sa TV man yan, sa theater, or sa movie, kung ano yung nagampanan ko, yung pag na-feel nila kung ano yung character na nabigyan ng buhay ko. At yung masabi sa'yo na, wait, Mel, or wait, Prince, I saw you, you were great. Yeah. Ang sarap-sarap sa feeling. So, yun yung sa akin. So, anyway, thank you guys sa pagnood sa aming munting chikahan with my anak-anakan. May dati-datihan. Alam mo, actually, nung first time I saw Prince, nandun kami sa parang story conference, Story. diba? Nagkita na kami sa baba, and kagad kami, nag-gel. There's this parang atmosphere na magiging close ko tong batang to, diba? And through that, Prince, please
please Yes. invite sa iyong social media. Ayun nga mga Melnatics. Meltex. Mga Meltex. Follow nyo yung social media ko. IG Prince D. Carlos and TikTok Prince.Carlos5. Yun. Abangan nyo kami guys sa Mommy Dearest. Yes! And of course, if you like this video, please share. At ito, nakikita nyo sa screen ang aking mga social media accounts. Diba? Abangan niyo ang Mommy Dearest kasi maganda to. Sobra. Coming soon on GMA. Exciting. Exciting. God bless everybody. God bless.